Sa mga pagpalang umaga po sa bawang isa, I was reminded lang po sa under mahapon dun sa mga pangako niya na isa sa mga pag namin panghawakan po yung pangako niya na kailan na niyo tayo pagbabayaan. Ganun po. Kaya panghawakan ko kami mga pangako ngayon. Lagi po natin isipin na ano mga nilahapat natin ngayon, ano yung pagsubok na pagdaanan natin. Lagi natin isipin na si Lord yung kasama sa atin, hindi tayo iiwan. Ganun po. Sige po. Abutin lang yung song na ito, hindi tayo mag-isa. God, for the long, even in the waters, O God,
Sabi ng Panginoon, ikaw na luwa ko. Salamat po. Salamat po. You
Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito, sa pagkakataon na ito na pwede nating masamba ang Panginoon sa pagitan ng paikinig ng salita ng Diyos. Kamusta na po kayo? Salamat sa Lord at nais ko lamang pong magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat sa bayan po ng Teresa ay idineklara na COVID-free last June 4. Kaya po tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ang ating bayan ay COVID-free. At simula po nung June 1 ay talagang ngayon po ay dineklara na halos sa kabuuan ng ating bansa ay nasa GCQ o yung tinatawag na General Community Quarantine. At salamat po sa Panginoon. At ito pong sa umagang ito ay ito po ay ang aking dadalhin na mensahe ay part 2 nung May 3. At kung hindi po kayo nakapanood o nakapakinig ng mensahe, ay pwede nyo pong balikan ang page ng Teresa Christian Community Church at tingnan nyo po ang video na ang petsa po ay May 3. At tinalakay ko po doon ay yung tinatawag na surviving in the storm of life. At ito pong araw na ito ay part 2, kaya po mas maganda pa ang ating makikinig o malalaman na mensahe mula sa ating Panginoon. Tayo muna po ay manalangin saglit at tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po sa opportunity na ito na kami ay makakapakinig ng iyong mga salita. At ang aming dalangin ay ang mga salitang ito ay magbigay ng kalakasan sa amin, magturo sa amin sa katuwiran at tunay o Diyos na ikaw po ang mahayag sa umaga pong ito. Aming pinapagkatiwala ang oras na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong June 1 ay nagsimula po ang pagdedeklara ng tinatawag na General Community Quarantine. At meron nga pong magpapakita po ako ng ilang mga slides ng mga survival at may mga ilan din na hindi po nakasurvive during the COVID-19 pandemic. At meron nga nagsabi na nung June 1 ay bakit ba tatawagin GCQ samantalang pwede namang Survivor Philippines na lang. At ipinakita po doon yung tinatawag na matira matibay itong June 1 na tinatawag nilang GCQ sapagkat maraming mga taong ngayon ay talagang nakita naman natin na lumabas at talagang nagka-traffic sa iba't ibang panig ng mundo. At lalo na po sa ating Pilipinas, meron pong mga nakasurvive sa larangan po o sa tinatawag na pandemic na ito. At mayroong mga kwento ng tinatawag na COVID-19 survivor. May mga ilan, kung makikita po ninyo sa news at maging sa internet, ay makakita po kayo sa Pilipinas ng mga istorya ng nakasurvive sa tinatawag na COVID-19, bagamat sila po ay nakaranas ng karamdaman. Sa buong mundo, ay meron po isang matanda na nakasurvive at siya po ay 101 years old. At ang nakalagay po sa picture, I am 101 years old and I beat COVID-19. Wow, that's great news. At marami pa pong mga istorya ng tinatawag na survivor o nakasurvive sa COVID-19. Kaya lang magpapakita rin po ako in other hand o yung tinatawag na sa kabilang banda naman ay meron po namang hindi po nakasurvive. Totoo po yan sapagkat marami po tayong mga cases ng tinatawag na mga namatay. So far ay hindi ko po alam ang latest pero meron po tayong 20,000 cases, more than 20,000 cases as of today na talagang meron po tayong cases. Siguro 1,000, less than 1,000 ang mga hindi po nakasurvive. At meron po tayong sa Pilipinas, meron po tayong youngest COVID na namatay. At siya po ay isang sanggol. Ang pangalan po niya ay si Baby Roslyn. Nakakalungkot po sapagkat ito pong batang ito, isang infant o isang baby ay hindi po nakasurvive sa COVID-19. Ang tatalakayin ko po ngayon ay part 2 ng surviving
in the storm of life. Tayo po ay talagang dumadaan sa bagyo ng buhay. Tayo po ay dumadaan sa tinatawag na mahirap na sitwasyon ng ating buhay. Katunayan ay talagang kung titingnan po natin ang sitwasyon natin ngayon, napakahirap po sapagkat gusto natin pumasok pero marami po tayong mga nakikita na wala namang talagang transportasyon. At yung iba ay talagang tinitiis ang sitwasyon para lamang makasurvive. Kamusta na po kayo? Are you in the surviving period or time of this life? At tamang-tama po, kung kayo po ay nasa surviving period ng inyong buhay at kahit tayo po, lahat po tayo ay nasa surviving times ay tamang-tama ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Gusto ko lamang pong i-review yung nakaraang May 3 para po makita po natin ang istorya na ating tatalakayin. Ang tinatalakay po natin ay ang karanasan ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasamahan nung patungo po sila sa tinatawag sa bayan po, sa syudad po ng Roma. At sila po ay nakasakay sa isang barko at patungo po sila doon para si Apostol Pablo ay humarap sa hari o sa kabuuan para sa kanyang tinatawag na paglilitis. At makikita po natin doon as talagang sa gitna po ng dagat na bago sila makapunta ng Roma, ay sa gitna po ng dagat ay nakaranas sila ng matinding bagyo. At sabi po ng Biblia ay talagang 14 days ay talagang nadoon sila sa sitwasyon na kinakailangan mabuhay. At katunayan ay talagang yung pong mga kasamahan po niya ay gulong-gulo, tulirong-tiluro kung ano ang kanilang mga gagawin. At alam niyo po ba, for 14 days ay hindi po kumakain ang mga tripulante at ang ilang mangyang mga kasamahan. Pero si Apostol Pablo po ay kinakitaan kasama ng kanyang mga kasamahan. Pero most especially si Apostol Pablo ay kinakitaan ng isang kalmadong espiritu. Isang mananampalataya sa gitna po ng tinatawag na sitwasyon, mahirap na sitwasyon ng buhay o doon sa tinatawag na bagyo ng buhay, ay ito pong si Apostol Pablo ay para bang payapa at naroroon na kalmado ang kanyang sitwasyon. Ano po ang dahilan? Ito po ay review sapagkat una ay siya po ay meron pong tinatawag na sense of purpose. Ang ibig sabihin po noon ay alam niya kung ano ang layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Paul knows God's purpose in his life, and that makes a difference for others. Sapagkat makikita po natin si Apostol Pablo, alam niya kung ano yung plano ng Panginoon sa kanya. Alam niya na makakarating siya ng Roma sapagkat iyon ay sinabi ng Panginoon sa kanya. Kampante si Apostol Pablo na alam niya yung layunin ng Panginoon, ng Diyos sa kanyang buhay ay magaganap. He sees storm of life in a godly perspective. Alam niyo, maraming mga tao ngayon ang tinitingnan ang bagyo in a negative sense. Tinitingnan ang COVID-19 pandemic in a negative sense. Tayo po mga Kristiyano, tingnan natin ang sitwasyon natin na ito not in a negative sense, kundi in a godly perspective, in a positive sense na kung saan ay out of this pandemic, makikita natin that God is good and that God is great, that God is able. Pangalawa po ay, ito pong si Apostol Pablo ay meron pong sense of prayer. Hindi lamang sense of purpose, kundi sense of prayer. Alam niya, sa kanyang sarili, kilala niya ang Diyos. At dahilan po doon ay, siya po ay nanalangin. Paul knows that in times of storm of life, prayer must be a response of a Christian. Ito po ay alam niya na kapag dumarating ang bagyo sa buhay, alam niya ang tugon dapat ay panalangin. It is an instinct of a Christian for a Christian to pray. Para bang pagka meron tayong problema, talagang ang gagawin po natin, luluhod o kaya ay tayo po ay lalapit at mananalangin sa ating Diyos. Ganyan po si Apostol Pablo. And then, pangatlo na kanyang ginawa doon sa during the crisis o during the surviving times ay he has a sense of praise.
Ano po ang ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin po noon ay siya po ay mayroong pong pagpapasalamat sa ating Diyos. At makikita po natin doon sa harapan ng mga tripulante at ng mga kasama niya sa barko ay si Apostol Pablo ay kumuha po ng tinapay at pinagpira-pires ito at nagpasalamat. Mapapansin po natin na parang naroroon yung sa panahon po ng bagyo nag-communion si Apostol Pablo doon sa gitna ng barko. Bakit? At yung pong kanyang kalagayan doon ay hirap, pero makikita po natin ay pinagpira-piraso niya yung mga tinapay at nagpasalamat. Meron po siyang tinatawag na sense of praise o tinatawag na pagpapasalamat sa ating Panginoon. And then, pang-apat ay sense of position. Alam niya yung kanyang katatayuan. Alam niya yung kanyang kalalagayan. Alam niya kung sino siya sa harapan ng Diyos at kung ano ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Alam niya na poproteksyonan siya ng ating Panginoon. Hindi lamang siya, kundi ang kanyang buong mga kasama. Kaya nga sabi niya doon sa mga tripulante at nakikita niyang tatakas yung ibang mga tripulante gamit ang mga lifeboats. Sabi ni Apostol Pablo sa kapitan, kung patatakasin niyo yan, yung mga yan ay hindi yan maliligtas ang kanilang mga buhay. Sapagkat alam ni Apostol Pablo na sila ay maliligtas, lahat sila maliligtas. Paul knows his position in Christ. He knows who God is in his life. He knows who he is in God's sight. Alam niya po kung ano ang kanyang kalagayan. At ito po yung tugon niya sa tinatawag na survival time ni Apostle Pablo. These are responses of Apostle Paul during survival time. Ano po? Gusto ko lamang i-summarize, ha? Isa-summarize ko lang yun. He knew his God, and that results to prayer and constant communication with his God. Ano po ang kabuuan tugon ni Apostol Pablo during survival time? Kilala niya ang kanyang Diyos. Amen. Kilala niyo po ba ang inyong Diyos? My God is great. My God is so big and so great. Sabi ng isang kanta. And mighty. Kilala niya ni Apostol Pablo ang kanyang Diyos. And that makes a difference, mga kapatid. At naging resulta po ito to prayer and constant communication with this God. Dahil kilala niya ang Diyos. Ano ang kanyang ginawa? Nanalangin siya at naroroon ang kanyang patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanyang Diyos. At dahilan po doon, ito po yung part 2. Ano ang resulta ng na kapag tayo po ay nanalangin, katulad ni Apostol Pablo, sa panahon ng kagipitan at mahirap na sitwasyon ng ating buhay. Just like Apostle Paul, he prayed during these surviving times. Mahirap po yung sitwasyon. At kung kayo po ay, kung babasahin po ninyo ang Gawa 27 o ang Acts chapter 27, talagang napakahirap po ang kanilang sitwasyon doon. Pero mapapansin po natin na itong si Apostol Pablo ay nanalangin at patuloy na nakipag-ugnayan sa ating Diyos. At ano po ang resulta? What are the results when Apostle Paul prayed during survival time of his life? At ano po ang magiging resulta kapag tayo po naman ang nalalangin kapag dumadaan po tayo sa mahirap na sitwasyon ng ating buhay? Una, patience. Yan, napakaganda. Patience o yung tinatawag na pagtitiis. Makikita po natin sa verse 9 hanggang verse 12 ng Acts chapter 27, hindi po nasunod ang pahayo ni Pablo. Nung time na sila po ay nakapaglayag at nakita nila na sila po ay pasalungat sa tinatawag na hangin. Sabi ni Apostol Pablo, nag-advise si Apostol Pablo sa kapitan. At sabi ni Apostol Pablo sa kapitan ay, huwag muna silang maglayag.
alam nyo, kapitan yung kanyang sinabihan. Si Apostol Pablo ay during that time, ay isang prisoner o isang, tawag dito, isang lilitisin. At sino ka para sabihan ang kapitan? Pero alam po ninyo, hindi po sinunod ang payo ni Pablo. Pero sa kabila po noon, makikita po natin sa verse 9 hanggang verse 12 ay naroon ang pagtitiis o kahinahunan ni Pablo sa sitwasyon na yon. Although naglayag pa rin at nakita niya na talagang nagresulta ito ng pagkawasak ng bagyo at nagkaroon sila ng sitwasyon na nanganib ang kanilang buhay. Pero alam nyo, patience. May mga times po na hindi natin hawak ang sitwasyon. God teaches us to be patient. Kamusta na po kayo, mga kapatid? During this COVID-19, kamusta na po ang inyong patience? May mga pagkakataon na talaga bang dahil sa matinding problema o sitwasyon ng ating buhay ay nawawala na tayo doon sa tinatawag na pagtitiis at nawawala na yung patience po natin. Mga kapatid, tinuturuan po tayo ng Panginoon during this time is to have what do you call patience. Ano po ang gagawin natin kung hindi po natin control ang isang bagay? Si Apostol Pablo, hindi niya control ang bagay kasi hindi naman siya ang kapitan. Gusto ng kapitan, maglayag pa rin. Ano gagawin mo? Hindi mo control ang sitwasyon. Katulad ni Apostol Pablo, hindi niya control ang sitwasyon. Nagpaubaya si Apostol Pablo. Hindi siya naggalit. Hindi siya nagpakita ng kagaspangan ng pag-uugali laban sa kay kapitan. Kaya nga nung sila po ay naroon na sa gitna ng bagyo, sinabi niya sa karamihan, kung nakinig lamang kayo. Pero hindi yung sinasabi niya na para bang tama siya, pero parang gano'n na nga. Pero kakikitaan pa rin si Apostol Pablo ng pagtitiis. Mga kapatid, sa sitwasyon po natin ngayon, kailangan po natin ng patience. You and I need patience. At alam niyo po, ang patience, makukuha lamang yan kapag kilala mo ang Diyos. Sapagkat ito po ay bunga, sa Galatians chapter 5, ay bunga ng Espiritu Santo. In other words, kapag meron kang Espiritu Santo o merong namumuhay ka you are living in the Spirit, then you will have patience, mga kapatid. Ito po ay nakuha ni Apostol Pablo sa kanyang pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Pangalawa, calmness. Yan, napakaganda. Calmness. Ang ibig sabihin po nito, sa Tagalog po ay tinatawag na katinuan o kaya po naman ay kahinahunan. Kalmado. Sa Tagalog po ay kalmado. Kung kayo po ay nakakapaglayag, lalo na po sa parting papunta ng Bordeos, ay kung tawagin po nila yun ay lantap. Yung pagka naglayag ka na talagang parang nakakita ka ng cellophane sa dagat, para bang plastic sa dagat, kung tawagin po nila yon ay lantap. Yun po yung tinatawag na kalmado ang dagat. Hindi po matinding alon. Kalmado ang dagat. Ito pong si Apostol Pablo sa verse 21 siya po ay isang kalmado. Kaya po nung nagsasalita siya sa harap ng mga tripulante at ng mga kasama niya, kalmado siyang nagsasalita. Makikita po ninyo si Apostol Pablo na talagang naroon yung kanyang self-control, naroon yung kanyang calmness tinatawag. Alam nyo, sa panahon po natin ngayon, marami ang mga nagwawala during crisis, during COVID-19, during pandemic COVID-19. Gusto nilang magwala.
Nawala ho yung tinatawag na pagiging kalmado. Alam nyo, nakakalungkot sa survey ay nakita sa survey na maraming mga marital o violence na nagaganap sa panahon po ng COVID-19. Nawala na po yung tinatawag na pagiging kalmado o tinatawag na kahinahunan o katinuan ng tinatawag na sa sarili. Kamusta na po kayo? Kalmado po ba kayo? Sabi ng Philippians chapter 4 verse 6 at ito po ay binanggit ni coach noong nakaraan. Philippians chapter 4 verse 6, sabi roon, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ano sabi na po sa Pablo? Natutunan niya na kapag merong mga tinatawag na problema o pagsubok ng buhay, huwag mag-alala anong dapat na gawin. Kundi sabi niya, sa sitwasyon na ito, manalangin at makipag-ugnayan sa Panginoon na merong pasasalamat at sabihin sa Diyos ang iyong kahilingan. At ang sabi ng verse 7, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ay sa atin at mag-iingat sa ating mga puso't isipan sa ating Panginoong Jesucristo. Calmness. Pangatlo, ang resulta ng kanyang pagkilala sa ating Diyos at pananalangin, ang resulta po nito ay nagkaroon siya ng tinatawag na faith or trust. Pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Verse 25 and 26 ay binabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang mga kasamahan na kinakailangan magtiwala tayo, magtiwala lamang sa ating Diyos. Dapat ay merong pananampalataya tayo. Alam nyo, sa panahon po natin ngayon, si Apostol Pablo ay naroroon, kaya po siya kalmado dahil alam niya ang kanyang buhay ay nakasalig sa ating Diyos. Ganon ang kanyang pagtitiwala sa ating Diyos. Meron pong pag-aaral sa Reader's Digest. Ang pamagat po nito ay Miracle of Prayer. At dito po sa Reader Digest na yon na nabasa ko, siguro that was mga 1994 ay yung edition na yon. Sa pag-aaral po ng tinatawag na mga sa medical ay napatunayan nila na mas marami po ang nakaka-recover na may sakit kung siya po ay nananalangin. Nagkaroon po sila ng test sa mga patients o mga patients na kung saan ay nananalangin at wala hong may mga patients naman na hindi nananalangin o wala ho yung tinatawag na spiritual connection with God. Alam po ninyo, sa kanilang pag-aaral, ang nakaka-recover sa karamdaman ay yung mga tao na nananalangin. At yung pong mga hindi nananalangin o yung pong walawang koneksyon sa ating Diyos, sila po ang hindi po nakakasurvive. Wow! Ito po ay pinatunayan ng medical, sa medicine, sa tinatawag na medicine. Kung ito po ay napatunayan, alam po ninyo, ako po ay, at kami pong mga pastor ay magpapatunay, kahit po kayong mga mananampalataya, ay magpapatunay na meron pong nagagawa ang panalangin at pagtitiwala sa ating Diyos. Amen? Naniniwala po ako na merong malaking magagawa ang panalangin sa ating Diyos at magdudulot po ito ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, si Apostol Pablo po ay nagkaroon po ng tinatawag na pagtitiwala sa ating Diyos. Pang-apat po, ano po ang resulta ng tinatawag na pakikipag-ugnayan ni Apostol Pablo at kilala niya ang kanyang Diyos sa panahon ng tinatawag na survival times? Hindi lamang po
patience, hindi lamang po calmness, hindi lamang po ang faith or trust, and then number 4 po ay presence of mind. Wow! Sa panahon ng during the storm of life o literal na storm sa kapanahunan ni Apostol Pablo, alam po ninyo, si Apostol Pablo merong presence of mind. Ano po ibig sabihin nun? Kung mapapansin po, mababasa po ninyo sa verse 27 hanggang 32, nakita ni Apostol Pablo na tatakas yung mga tripulante, iiwan yung barko. Hindi po 'yun ang tinuturo sa mga seaman. Kung kayo po ay nakapanood ng classic na Titanic movie, talagang favorite of all times. Makikita po ninyo, even the captain, hindi po niya inabandon ang ship. Kahit po yung mga, natutuwa nga po ako doon, kahit yung mga tumutugtog doon during lulubog na ang Titanic, patuloy pa rin silang tumutugtog. At yung po mga tripulante o yung mga seamen ay pinapauna sa lifeboat, yung pong mga ang ibig sabihin po nun ay isasalba muna nila ang iba kaysa ang kanilang sarili. Pero ito pong nangyari sa panahon ni Apostol Pablo ay tatakas yung mga tripulante, yung mga seamen. Nakita po ito ni Apostol Pablo at binalalaan niya kaagad ang kapitan. Sabi niya, kapag sila ay umalis sa barkong ito, hindi sila makakaligtas. Naroon po yung presence of mind ni Apostol Pablo. Alam mo yun, napakahalaga po yan, yung tinatawag na presence of mind o yung tinatawag na alertness. Pagka po may tinatawag na presence of mind ay alam mo ang gagawin. Alam ni Apostol Pablo ang kanyang gagawin. At makikita po ninyo na ito pong si Apostol Pablo ay alerto. Sabi ni Mang Tani, at kahit si Kim ay ligtas ang may alam, ligtas ang naghahanda, ligtas ang alerto. Ibig sabihin, may presence of mind. Alam niyo, marami po akong mga video na napanood. Once na meron kang presence of mind, naliligtas ka sa isang sakuna. Totoo po yan. Dapat alam mo yung mga maaaring o posibilidad na mangyari. Ito pong si Apostol Pablo, alam niya na pagka ginawa nila yon, ito ang magiging posibilidad na mangyayari. Mga kapatid, bakit po nagkaroon ng presence of mind si Apostol Pablo? It is because of his constant prayer and communication with God. Kilala niya ang Diyos. At dahil kilala niya ang Diyos, siya ay nanalangin. At kapag tayo po ay nananalangin, alam natin ang ating gagawin. Amen. God will direct you. Ano sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5? Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. In other words, kapag tayo po ay nanalangin, tuturuan tayo ng Panginoon kung ano ang mga hakbang na pwede nating gawin. Sapagkat kapag tayo po ay nanalangin, naroon na bibigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon sa panahon ng survival ng ating buhay. Presence of mind. At makukuha po ang presence of mind in constant communication with God. Panghuli po, o pangalawa sa panghuli ay ano ang resulta ng pananalangin ni Apostol Pablo? It results to physical strength. Wow! Si Apostol Pablo po ay meron pong kalakasang pisikal. Alam po ninyo yung mga tripulante at ilang mga kasama niya sa barko, nagkakagulo na at hindi ho sila kumakain. Hindi ho tumitikim ng pagkain itong mga tripulanting ito. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo during those time, verse 33 and 35, ay kumuha ng tinapay, nag-communion, pinagpirapiris ito,
at nanalangin at nagpasalamat sa Panginoon. At ang sabi niya sa kanyang mga kasamahan, kumain kayo para meron kayong lakas. Alam nyo, pagka nananalangin ang isang tao at nakikipag-ugnayan sa ating Diyos, bibigyan ka ng gana ng Panginoon na kumain. Hindi yung pagka may problema ka, ayaw mong kumain. Hindi yung pagka meron kang mga gulong-gulo ang kaisipan mo ay nawawalan ka na ng gana sa pananalangin. Mga kapatid, kakaiba po ang isang Kristiyano. Kalmado, at dahil kalmado siya, dahil nananalangin siya, meron siyang kalakasan at meron siyang ganang kumain kahit sa panahon po ng COVID-19. Yung iba po sa inyo ay matatakaw during COVID-19. Masisiba. At talagang sabihin na lang natin, nag-gain on weight. Wow! Salamat po sa Lord sa provision niya sa ating mga pangangailangang pisikal at sa ating mga pagkain. Salamat po sa Lord sa kanyang katapatan na during this COVID-19 ay hindi niya tayo pinagkulang. Tama po ba? Kami po ay hindi po pinagkulang ng ating Diyos. Bagamat hindi po sobra-sobra, pero hindi po pinagkukulang ng Panginoon. Kumakain po kami ng 4 na beses ang araw. Kasi umaga, tanghali, and then hapon po, magmimerienda, gabi kakain na naman. Yung iba po sa inyo ay more than 4. Pero at least, tayo po ay kumakain 3 times a day. Tama po yan. Si Apostol Pablo, pinakita niya sa kanyang mga kasama na kumain kayo. At alam po ninyo, na-encourage yung iba na kumain. At dahilan po doon, nagkaroon po sila ng lakas. Sa pagitan noon, ay nung sinabi na Apostol Pablo, sige, pwede na kayong lumangoy. At nakakita sila ng isla, lumangoy sila. Kung wala kang lakas, ay baka pulikating ka. O kaya naman malunod ka dahil hindi mo na kayang lumangoy. Kaya, nagkaroon sila ng lakas, nakita nila kay Apostol Pablo na kumain si Apostol Pablo at si Apostol Pablo ay talagang malakas during those time. Mga kapatid, napakahalaga po ng tinatawag na tayo po ay malakas physically. During problems and trials of our life, napakahalaga po na malakas po tayo, meron po tayong kalusugan physical. Alam niyo, totoo po naman Kahit ang Bible, nung tumakas si Elijah sa kanyang buhay, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Napagod si Elijah at nakatulog. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Pinag-bake sa magitan ng anghel. At nung pagkagising ni Elijah, nakakita siya ng tinapay na freshly baked at isang tubig. Pinakain siya. In other words, kailangan natin ng pagkain. Kailangan po nating lumakas physically. Pagka po tayo haharap sa mga problema ng buhay, dapat malakas po ang ating physical na pangatawan. Huwag po ninyong pababayaan ang inyo pong physical na kalagayan. At ito po ay magre-resulta ng ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Once na tayo po ay nananalangin, nakikipag-ugnayan tayo sa ating Diyos, ay magkakaroon po tayo ng lakas sa ating pisikal. Panguli. Dahil si Apostol Pablo, kilala niya ang Diyos at nakikipag-ugnayan siya sa ating Panginoon, it result to thankfulness o pagpapasalamat ni Apostol Pablo. Alam po natin, bibigyan ko kayo ng sa verse 35, kumuha siya ng tinapay, pinagpira-pira-piriso ito, at nagpasalamat sa ating Diyos. Paul has a spirit of gratitude or thankfulness. And how do we react during crisis? Philippians 4 verse 6 and 7. Do not be anxious about anything, but in prayer and petition with thanksgiving present your request to God. Naroon po yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Si Apostol Pablo po ay naging halimbawa sa kanyang mga kasamahan ng tinatawag na pagpapasalamat. At alam po ninyo, he is not overacting. Hindi ho siya OA, kundi
natural lang ang kanyang ginagawa, sapagkat natural lang na magpasalamat ang tao sa Diyos. Alam nyo, maraming mga tao ngayon, imbis na magpasalamat, nagre-reklamo. Mga kapatid, let me just remind you to always give thanks to the Lord. Sapagkat iyan ang sabi ng Biblia, give thanks in every situation, in every circumstances. At iyan po ay makikita po natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. How do we react? Do we react in thankfulness? Si Apostol Pablo po ay nagkaroon ng pagpapasalamat sa ating Diyos. Ulitin ko lamang po yung results when we pray during survival times. Una, magkakaroon po tayo ng patience. Pangalawa, calmness. Pangatlo, pagtitiwala o trust. Pang-apat, presence of mind. Panglima, physical strength. And then pang-anim, thankfulness. Kamusta na po kayo ngayong COVID-19? Magpapatuloy po ang GCQ, hindi po natin alam. This is our uncertain time ng ating buhay. Pero, ang dalahin ko po sa bawat isa sa inyo, mas kilalanin natin kung sino ang ating Diyos. At dahil kilala natin ang ating Diyos, palagi po tayong manalangin. At kapag tayo po ay nanalangin, yung 6 na bagay na yon na binanggit ko kanina, ay ito yung magiging resulta sa ating buhay. Ang panalangin ko po sa umagang ito at sa mga darating na mga araw, magpatuloy po tayo na lumalim ang ating pagkakilala sa Panginoon, manalangin at makipag-ugnayan sa ating Diyos. Kamusta na po kayo? Ang dalangin ko po ay tugunin ng Panginoon ang inyong pangangailangan at during the survival time, GCQ, ay maranasan po ninyo ang presensya ng ating Diyos. Tayo po naman ay manalangin saglit. Kung meron po kayong mga pangangailangan, pwede po kayong sumunod sa aking panalangin. O kaya po naman ay yumuko at makinig at makipag-ugnayan sa ating Diyos. Mananalangin po ako at ipapanalangin ko po ang bawat isa sa atin. Tayo lahat ay yumuko, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga salita mo na aming napag-aralan ngayon. At ito po ay survival in the storm of life. At nakita namin sa buhay ni Apostol Pablo ay kilala niya kung sino ang kanyang Diyos. Isang Diyos na tumawag sa kanya at alam niya na mag-iingat sa kanya. At dahilan po doon, nagresulta ito ng pagtitiyaga, kahinahunan, calmness, pagtitiwala sa iyo, thankfulness. Nagresulta po ito ng kanyang pagpapasalamat sa iyo. Sa pagkakataon na ito ay kami ay dumadaan sa GCQ at wala nang halos rules na sinusunod maliban sa ilang manlalamang medyo magaan na o hindi na ganun kabigat ang aming kalagayan. Pero naroon pa rin kami sa pagkatakot at pag-aalala. Pag-aalala kung ano ang aming kinabukasan. Pagkatakot dahil hindi namin kita kung sino ang carrier at kung saan man kami mapunta, hindi namin kita ang virus. Pero alam namin, kilala namin ikaw. Ikaw yung aming Diyos na mag-iingat sa bawat isa po sa amin at magbibigay ng proteksyon at magbibigay ng aming mga pangangailangan sa bawat araw. Naniniwala po kami na ikaw yung Diyos na tutugon ng aming mga pangangailangan sa bawat araw. I-bless mo po ang mga anak mo na nakikinig at ikaw ang tumugon ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. At kung merong mang karamdaman, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, let there be healing in the mighty name of Jesus. Receive the healing power of Jesus Christ ngayong araw na ito in Jesus' name. Salamat po, Lord, sa umaga pong ito at ang aking dalangin
Pagpalain mo po ang buong sanglinggo po namin at ingatan mo ang bawat isa. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Panghuli bilang pagtugon sa ating ginawang pakikinig ng salita ng Diyos ay dalangin ko po ay isabuhay po natin ang mga salita ng Diyos ngayon sa buong sanlinggo na ating darating. Paalala po, ito lamang po ay paalala sa ating mga members ng Teresa Christian Community Church. Pwede nyo pong ibigay ang inyong pong mga tithes and offering sa ating secretary o treasurer at pwede nyo pong ihulog o kaya po naman pwede nyo ihulog ang inyong pong mga ipapagkaloob sa information na lalabas po sa ating screen later on. Pwede nyo pong ihulog po doon. Or you can drop here. Meron po tayong mga kapatiran na sinesend sa akin through GCash. Yung iba po ay personal na inaabot kay Ate Tere o kaya po naman sa akin. Nire-record po namin yan. At salamat po sa inyo pong pagkakaloob kahit po sa panahon po ng pandemic na ito. The Lord bless you. At ang aking pong dalangin, nasa panalangin po namin kayo. Last Tuesday and Friday, nananalangin po rito ang mga kapatiran. Kasama po rin ako nung Friday. Pinapag-pray po namin kayo. The Lord bless you. Magandang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At see you sa mga susunod na mga Sunday. We will announce kung meron na po tayong service sa mga susunod na Sunday. So, wait lamang po tayo. Marami po kasi mga nagtatanong, kailan tayo magkakaroon ng gawain? Antay lang po. At titignan po natin ang sitwasyon at pag-uusapan po namin ito ng ating mga leaders. The Lord bless you. Magandang umaga po sa bawat isa. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible.